Habang kumikislap ang mga ilaw ng Pasko sa tahimik na gabi, ang universo ay bumubulong kay Gemini, hinihila sila patungo sa isang katotohanang hindi nila inaasahan. Sa gabing ito ng mahika, isang pangalan, matagal nang nakalimutan o marahil ay hindi kailanman nalaman, ay ibubunyag, isang pangalan na magpapabago sa takbo ng kanilang tadhana. Ang mga bituin ay nagsasama, at ang hangin ay nagdadala ng mga lihim, gumagabay kay Gemini patungo sa isang bagay na mas dakila kaysa sa kanilang inaasahan. Isang sandali ng tadhana ang papalapit, nakabalot sa misteryo ng Pasko, kung saan ang pangalang binanggit ay magbubukas ng landas na matagal nilang hinihintay. Ang paghihig ng liwanag ay malapit na, at tinatawag nito ang kanilang pangalan. Ang gabi ng Pasko, isang panahon ng mahika at hiwaga, ay nagtataglay ng isang lihim para kay Gemini, isang lihim na matagal nang nakatago sa mga baluktot ng panahon, naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumit. Habang ang mundo ay natutulog sa ilalim ng kumot ng nyebe, ang universo ay naghahanda upang ibunyag ang isang bagay na magbabago sa takbo ng buhay ni Gemini magpakailanman. Matagal nang naghahanap sila ng mga sagot, pakiramdam nila ay nawawala sa kabuluhan ng buhay. Ngunit ngayong gabi may kakaibang pakiramdam. Ang hangin ay puno ng pananabik, ang mga bituin ay kumikislap ng mas maliwanag kaysa kailanman. Para bang ang universo mismo ay nagsasalita ng direkta kay Gemini, nag-aalok ng sulyap sa hinaharap. Ang pangalan na ibubunyag ay hindi lamang isang pangalan, ito ay isang susi para buksan ang isang bagong kabanata, upang matuklasan ang kung ano ang matagal nilang hinahanap. Ang Paskong ito, ang tadhana ni Gemini ay malapit nang magbago sa isang paraan na hindi nila inaasahan. Ang tahimik na gabi. Tahimik ang gabi, ang hangin ay presko, puno ng amoy ng mga pino at taglamig, habang si Gemini ay nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa malambot na kislap ng mga ilaw ng Pasko. Ang mundo sa labas ay parang natigil sa oras, parang ang universo mismo ay humihinga ng malalim. Nararamdaman ni Gemini ang isang pakiramdam ng kapayapaan na matagal nilang hindi naranasan. Ang magulong takbo ng araw-araw ay unti-unting naglalaho sa likod, at tanging ang init ng sandali ang natira. Ngunit mayroong higit pa, isang banayad na enerhiya na nakabitin sa hangin, isang bagay na halos hindi makita, ngunit hindi maikakaila. Ang katahimikan ay hindi lamang ang tahimik na gabi, kundi ang kalmado bago ang bagyong magbubunyag. Pumikit si Gemini saglit, at hinayaan ang nakapapawi na katahimikan na bumalot sa kanila. Doon nila naisip, iba ang gabing ito. Habang ang orasan ay papalapit na sa hating gabi, hindi maiwasan ni Gemini na maramdaman na may isang mahalagang bagay na malapit nang mangyari. Inisip nila ang nakaraang taon, ang mga pagsubok, mga aral na natutunan, at ang mga landas na hindi pa nila tinatahak. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, palaging may isang tanong na hindi nasasagot na nanatili sa kanilang puso, sino ba talaga ang nakatakda kong makasama? Wala pa silang sagot, ngunit sa kakaibang pakiramdam na ito, tila ang gabing ito ng Pasko ay ang susi na malapit ng ikot sa kandado. Ang misteryosong panaginip. Gabi iyon, at habang ang orasan ay tumunog ng hating gabi, sa wakas ay nakatulog si Gemini ng mahimbing. Ngunit hindi ito isang ordinaryong tulog. Sa dilim ng kanilang panaginip, natagpuan nila ang kanilang sarili sa isang malawak na kabubatan, ang mga puno ay kumikislap ng malambot na gintong liwanag. Ang hangin ay puno ng mahika, at ang mga sanga ng mga puno ay humihip ng malamig na hangin, nagdadala ng isang sinaunang mensahe. Naglakad si Gemini sa kabubatan, hindi alam kung saan papunta, ngunit may isang hindi maipaliwanag na puwersa na nagsusumamo sa kanila na magtuloy, patungo sa isang bagay o isang tao. Ang kanilang mga paa ay gumalaw ng mag-isa, tinutulungan ng di nakikitang lakas na bumabalot sa kanila. Habang sila'y lumalalim sa kabubatan, mas lalo nilang naramdaman na pamilyar ang lugar, kahit hindi pa sila nakapunta doon. Parang ang kagubatan ay may mga alaala ng kanilang kaluluwa. Parang kilala nila ito ng mas mabuti kaysa sa kanilang sariling pagkakakilanlan. Biglang, isang anino ang lumitaw sa kanilang harapan, nakasuot ng balabal na kumikislap na parang mga bituin. Hindi makita ang mukha ng anino, ngunit ang kanyang presensya ay naglalabas ng malalim na kapayapaan at karunungan. Sa isang tinig na parang malayo, ngunit malapit din, nagsalita ang anino, ang pangalan na iyong hinahanap ay mas malapit kaysa sa iyong inaasahan. Magtiwala ka sa mga senyales. Ang mga bituin ang maggagabay sa iyo. Habang ang anino ay nag-abot ng kamay, isang pangalan ang bumangon sa hangin, isang pangalan na tila pag-aari nila, ngunit hindi pa nila naririnig kailanman. Aeliana.
Ang pangalan ay umuukit sa kanilang isipan, umuugong sa buong panaginip. Aeliana. Hindi ito pangalan mula sa nakaraan ni Gemini, ngunit pakiramdam nila'y pamilyar ito, parang isang bagay na dapat nilang malaman. Bago pa man makapagtanong si Gemini sa anino, nagsimulang maglaho ang panaginip at nagising sila ng bigla. Ang kanilang puso ay mabilis na tumbiting, at napansin nilang nakatitig sila sa madilim na kwarto, humihingal, parang ang panaginip ay higit pa sa isang pangitain. Isa itong mensahe, isang tawag. Nahiga si Gemini doon saglit, sinusubukang unawain ang lahat. Ang pangalan na Aeliana ay nanatili sa kanilang isipan, parang isang palaisipan na kailangang lutasin. Isa ba itong tao, isang lugar, o isang bagay na ganap na iba? Isang bagay ang tiyak, ang panaginip ay nagbukas ng isang mahalagang pinto, isang bagay na malapit nang magbago ng takbo ng kanilang buhay. Ang hindi inaasahang pagkikita. Kinabukasan, hindi maalis ni Gemini sa kanilang isipan ang panaginip. Ang pangalang Aeliana ay patuloy na umuukit sa bawat sulok ng kanilang isipan, ang misteryo nito ay parang isang sinulid na humihila sa tela ng kanilang mga pag-isip. Sinubukan nilang mag-focus sa mga kasiyahan ng Pasko sa paligid nila, ang tawanan ng pamilya, ang amoy ng mga bagong lutong kakanin, ang malalambot na himig ng mga awit ng holiday, ngunit ang tanging naiisip nila ay ang panaginip, at ang pangalang tila para sa kanila. Hindi nagtagal, naglakad si Gemini upang linisin ang kanilang isipan. Ang araw ay kumikislap, nagbigay ng init sa buong mundo, ngunit ang bigat ng panaginip ay nanatiling mabigat sa kanilang puso. Habang naglalakad sa tahimik na kalsada, ang kanilang isipan ay naglalakbay, pinag-iisipan ang kahulugan ng Aeliana, nang may isang hindi pangkaraniwang bagay na tumama sa kanilang mata. Sa kabila ng kalsada, sa ilalim ng arko ng isang kalapit na cafe, nakatayo ang isang babae, tila hindi akma ngunit somehow ay angkop na angkop sa eksena. Nakabughaw siyang coat na kumikislap na parang kalangitan sa umaga. Ang kanyang buhok, madilim at dumadaloy, ay kumikislap sa liwanag sa isang paraang halos mahiwaga. Mukhang pamilyar siya, ngunit hindi matandaan ni Gemini kung saan nila siya nakita. Tila naramdaman ng babae ang titig ni Gemini at tumingin siya. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa isang sandali, at sa mga ilang saglit na yon, isang kilig ang dumaan sa katawan ni Gemini. Para bang tumigil ang mundo. Muling sumik ang pangalang Aeliana sa kanilang isipan, at nang hindi alam kung bakit, nakaramdam si Gemini ng isang hindi maipaliwanag na paghihila patungo sa babae. Nang hindi iniisip, tumawid si Gemini sa kalsada, para bang naakit ng isang magnet. "Excuse me," sabi ni Gemini, ang mga salitang tumakas bago pa nila mapigilan. "Pasensya na kung direkta ako, pero nagkita na ba tayo?" Ngumiti ang babae, isang malambot na ngiti na parang may alam na siyang lihim na nagpasaya sa puso ni Gemini. "Hindi ko yata tayo nagkita," sagot niya, ang boses niya ay banayad, ngunit may isang malalim na pakiramdam ng pagkakakilanlan. "Pero parang pamilyar ka." Humarap si Gemini at ang kanilang paghinga ay parang naputol. Hindi ito isang karaniwang pagkikita. Mayroon siyang kakaibang pakiramdam tungkol sa kanya, isang bagay na may malalim na kahulugan, para bang siya ay isang piraso ng puzzle na matagal nang nawawala sa kanilang buhay. "Pasensya na," sabi ni Gemini, ang boses ay medyo nanginginig. "Kasi may panaginip ako kagabi. At sa panaginip may pangalan. Aeliana. At hindi ko alam, pero parang ikaw ang may alam tungkol dito." Ang mga mata ng babae ay bahagyang lumaki, parang may isang bagay sa kanya na nagbago. Lumapit siya ng bahagya, ang kanyang ekspresyon ay nagiging mas matindi, parang sinusubukan niyang intindihin ang kabuuan ng mga salitang sinabi ni Gemini. "Aeliana," ulit niya, ang boses ay halos isang bulong. "Iyon ang pangalan ko." Ang puso ni Gemini ay mabilis na tumibok. Hindi nila inaasahan ito. Paano niya alam ang pangalang mula sa panaginip? Parang imposible na coincidence lang ito. At gayunpaman, narito siya, nakatayo sa harapan nila, ang babaeng mula sa kanilang panaginip, o kung hindi man, isang refleksyon ng kanya. "Sa tingin ko, marami tayong kailangang pag-usapan," sabi niya ng mahinahon, ang titig niya ay matatag kay Gemini. "Pero kailangan natin pumunta sa isang tahimik na lugar. Sundan mo ako." Nararamdaman ni Gemini ang isang matinding pananabik. Ang sandaling ito, ang pagkikitang ito, ay hindi isang aksidente. Ang universo ang nagplano nito. Ang pangalang Aeliana ay hindi na isang misteryo, isang tao na sila ay itinakdang makilala. Habang sinusundan si Gemini ang babae, na ang pangalan ay umaetso sa kanilang isipan,
ang mundo sa paligid nila ay tila nawawala, nag-iwan lamang sa kanilang dalawa, na konektado ng tadhana at ang pangako ng mga sagot na malapit nang dumating. Ang nakatagong mensahe. Ipinakita ng babae si Gemini sa isang tahimik at komportableng cafe na nakatago sa kanto ng kalsada, malayo mula sa ingay at abala ng mga tao sa Pasko. Mayroong mainit at malugod na ambience, may malambot na ilaw at ang amoy ng bagong brew na kape ay pumapaloob sa hangin. Habang sila'y umupo sa isang sulok na mesa, nagsalita ang babae, na ang pangalan ay hindi pa alam ni Gemini. Marami ka sigurong katanungan, sabi niya, ang boses ay kalmado, ngunit may kalakip na misteryo. At may mga sagot ako, ngunit hindi ito kasing dali ng iyong inaasahan. Ang pangalang Aeliana ay hindi lang akin, ito ay isang pangalan na konektado sa isang bagay na mas malaki, isang bagay na sinauna. Napahinto ang puso ni Gemini. Tama sila. Mayroong higit pa sa pagkikitang ito. Tumungo sila, sabik na marinig ang sasabihin ng babae. Hindi ko kayang ipaliwanag ang lahat ngayon, patuloy ni Aeliana, ang titig ay matatag, pero maari kong sabihin ito, ang iyong landas at ang aking landas ay laging nakatakdang magsalubong. Ang pangalang ito, ang aking pangalan, ay nagpakita sa iyo dahil tinatawag ka sa isang bagay na mas malaki, isang bagay na may kinalaman sa kapalaran ng higit pa sa iyong sarili. Nararamdaman mo ba ang paghihila na yon? Tumango si Gemini, nakakaramdam ng kakaibang pag-unawa. Ang panaginip, ang paghihila patungo sa kanya, ang pangalan, lahat ay tila magkakaugnay sa isang paraan na hindi pa nila ganap na nauunawaan. Inabot ni Aeliana ang isang lumang aklat mula sa kanyang bag, dahan-dahan niyang binuksan ito, ipinapakita ang mga pahina na puno ng mga simbolo at teksto na hindi agad naintindihan ni Gemini. Ang aklat na ito, sabi ni Aeliana, ay ipinasa-pasa mula sa henerasyon. Nagtataglay ito ng kaalaman tungkol sa mga bituin, ang enerhiya ng universo, at ang mga pangalan na humubog sa ating mga tadhana. Naniniwala akong ang iyong pangalan, Gemini, ay higit pa sa isang tanda, ito ay isang susi sa isang bagay na matagal nang nakatago. At ang aklat na ito ang naglalaman ng mga pahiwatig upang mabuksan ito. Nararamdaman ni Gemini ang isang kilig na pinaghalo ng kaba. Laging nilang alam na mayroong higit pa sa kanilang buhay, isang bagay na hindi pa nila natutuklasan. Ngunit ito ay higit pa sa anumang kanilang naisip. Ang pangalang narinig mo sa iyong panaginip, Aeliana, ay pangalan ng isang gabay, isang tagapagtanggol, isang taong matagal nang nagmamasid sa iyo. Ngunit ngayon magbabago ang mga papel. Ikaw na ang magdadala ng tungkulin, at kasama nito ang responsibilidad na ibalik ang balanse sa mga enerhiya na matagal nang hindi nakaalin. Tahimik na nakinig si Gemini, sinisikap na maunawaan ang bigat ng mga salitang sinabi ni Aeliana. Ang universo ay naghanda sa kanila para sa sandaling ito, at ngayon, dumating na ang oras upang yakapin ang kanilang tadhana. Hindi ka lang tumatanggap ng isang regalo, sabi ni Aeliana, ang boses ay lumalambot. Ikaw ay pinagkakatiwalaan ng isang misyon. Isang misyon na huhubog sa hinaharap ng mundong ito. Ang bigat ng kanyang mga salita ay dumapo sa puso ni Gemini tulad ng isang mabigat na bato. Ang katotohanan, ang landas na tatahakin, higit pa ito sa kanilang inaasahan. Ngunit sa sandaling iyon, habang tinitingnan nila si Aeliana sa mata, alam nila na ito ay simula pa lamang. Ang sandali ng katotohanan. Habang nakaupo si Gemini, tinatanggap ang bigat ng mga salita ni Aeliana, parang nagsimulang maglaho ang mundo sa labas. Ang hangin sa cafe ay naging mas mabigat, puno ng pananabik, para bang ang mismong atmosfera ay humihinga ng malalim. Ang init ng kwarto ay parang kumakabog, puno ng enerhiya ng isang pagpapahayag na malapit ng magbukas. Isinara ni Aeliana ang aklat, ang titig niya ay matatag, nakatutok kay Gemini, na patuloy na pinaproseso ang lahat ng mga ibinahagi ni Aeliana. Alam kong marami ito para tanggapin, sabi ni Aeliana ng mahinahon, ang boses ay puno ng malasakit. Ngunit ang katotohanan ay, ang pangalang narinig mo, ang pangalang patuloy na tumatawag sa iyo, ay hindi isang simpleng pagkakataon. Ito ay ang iyong tadhana na tumatawag, Gemini. Bumilis ang tibok ng puso ni Gemini. Ang pagbubunyag ng tunay na kalikasan ni Aeliana at ang misyon na naghihintay sa kanila ay parang isang panaginip. Posible ba ito? Talaga bang sila ang napili para sa isang bagay na ganito kalaki? Ang mga tanong ay nagsimulang magbabad sa kanilang isipan, bawat isa ay humihila sa kanila papalalim sa misteryong ipinakita sa kanilang harapan. Lumapit si Aeliana, hindi iniiwasan ang mata ni Gemini. May papel ka sa malaking plano ng universo.
Ang iyong tadhana, ang iyong layunin, lahat ay nakatali sa sandaling ito. Ang gabi ng Pasko ay hindi lang tungkol sa pagdiriwang, ito ay tungkol sa pagbabago. Inabot niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa, dahan-dahang inilagay ito sa kamay ni Gemini. Ang init ng kanyang paghipo ay nagbigay timbang sa kanilang katawan, parang ibinabalik sila sa kasalukuyan. Ang pangalang Aeliana ay hindi lamang isang tao. Ito ay isang puwersa ng enerhiya, isang gabay. At ikaw ang itinakda upang manguna. Ang katotohanan ay nagsimulang mag-ugat sa puso ni Gemini. Ang pangalang Aeliana ay hindi lang isang pangalan, ito ay isang puwersa, isang gabay, isang bahagi ng universo na naghintay sa sandaling ito upang magpakita. At ngayon, naintindihan ni Gemini kung ano ang kailangan nilang gawin. Ang landas na tatahakin ay hindi na malabo. Ang universo ay nagsanib at panahon na para kay Gemini na gampanan ang kanilang papel. Ang paglalakbay ng isang buhay ay nagsimula na. Habang ang mga salita ni Aeliana ay unti-unting tumimo sa kaluluwa ni Gemini, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa kanila. Nagtagal sila ng sandali sa katahimikan, pinapayagan ang bigat ng sitwasyon na lumubog sa kanilang isipan. Hindi takot ang kumapit sa kanilang puso, kundi isang napakalaking pakiramdam ng kalinawan. Ang lahat ng kanilang mga pagdududa, lahat ng kanilang mga tanong, bigla na lang naging makatarungan. Ang universo, tila, ay palaging gumagabay sa kanila patungo sa sandaling ito, patungo sa pagpapahayag na ito. At ngayon, wala nang daan pabalik. Tumingin si Gemini kay Aeliana, ang mga mata nito ay puno ng pag-unawa at malasakit, parang alam na alam niya ang kanilang pinagdadaanan. Hindi mo kailangang magkaroon ng lahat ng sagot ngayon, sabi ni Aeliana, ang boses ay malumanay. Ngunit kailangan mong magtiwala na ito ang iyong landas. Magtiwala na pinili ka ng universo para sa isang dahilan. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Gemini ang isang pagbabago, isang paglaya. Ang bigat ng kawalan ng katiyakan ay nawala, at pinalitan ito ng isang pakiramdam ng layunin. Laging nilang alam na mayroong higit pa sa kanilang buhay, isang bagay na hindi pa nila ganap na nauunawaan. Ngayon, alam na nila. Ang pangalang Aeliana ay hindi lamang isang pangalan, ito ang susi para buksan ang kanilang tunay na layunin. Tumango sila ng dahan-dahan, at isang tahimik na determinasyon ang bumalot sa kanilang sarili. Handa na ako, bulong ni Gemini, mas para sa kanilang sarili kaysa kay Aeliana. Ang hinaharap, na dati ay nababalutan ng misteryo, ngayon ay nakalatag sa harapan nila, parang isang landas na pinapalawigan ng mga bituin. Ngumiti si Aeliana, ang kanyang ekspresyon ay puno ng pag-pride. Maganda. Nagsisimula na ang paglalakbay. Ang CAF ay naging tahimik habang si Gemini at Aeliana ay nagtagal sa katahimikan, ang bigat ng sandali ay dumidikit sa hangin. Ang mga ilaw ng Pasko sa labas ay kumikislap sa malayo, naglalabas ng malambot na liwanag sa buong paligid, parang ang universo mismo ay kinikilala ang pagbabago na naganap. Pakiramdam ni Gemini ay iba na ngayon, nagbago. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang dumaloy sa kanila, kasabay ng kasabikan sa mga susunod na hakbang. Hindi na nila naramdaman ang kaligawan. Ang pagpapahayag ng pangalan ni Aeliana ay nagbukas ng isang pinto patungo sa hinaharap na puno ng pangako, tadhana, at ang malalim na kaalaman na sila ay eksaktong naroon kung saan sila itinakda. Habang sila ay tumayo upang umalis, inilagay ni Aeliana ang kamay sa balikat ni Gemini, isang tahimik na pangako sa pagitan nila. Ang paglalakbay na nasa harap mo ay puno ng mga hamon, ngunit handa ka na. Tandaan, ang universo ay palaging nagbibigay ng mga sagot kapag ang panahon ay tama. Lumabas si Gemini sa malamig na gabi, ang mga snowflakes ay dahan-dahang bumagsak sa paligid nila, pakiramdam ang bigat ng kanilang bagong layunin. Ang gabi ng Pasko na tila isang ordinaryong pagdiriwang ay ngayon nagtataglay ng susi sa kanilang tadhana. Ang pangalang Aeliana ay mananatiling nakaukit sa kanilang puso, isang simbolo ng landas na itinakda nilang tahakin. At habang naglalakad sila patungo sa hindi tiyak, naramdaman nila ang malalim na pasasalamat, alam nilang ito ay simula pa lamang ng isang paglalakbay na magbabago sa kanilang buhay magpakailanman.